Pero bakit kaya na sinasabi po nung ibang mga moms na wala akong oras dyan, saka na lang yan, gastos lang yan. Or sinasabi po ng iba, saka ko na lang gagawin yan pag malaki-laki na yung mga anak ko. Ay nako, magiging pangarap ko na lang yan. Welcome to Happy Spouse, Happy House. I am Mary Ann Peña. And I am Chico Peña. We are your marriage coaches. Don't forget to subscribe in all of our social media accounts para malaman po ninyo kung ano yung mga bago natin dito sa Happy Spouse, Happy House. Yes. Itong topic natin ay very appropriate kasi lalo na yung mga mothers and yung mga soon-to-be moms, no? Kasi ano love ang topic natin? Ang topic natin for tonight ay me time. Deserve ni nanay. Oo. Yan. Mag-type nga po kayo kung kayo ba ay naniniwala na ang mga mommies ay kailangan ng me time. Mag-comment nga po kayo. At kung kayo po ay sumasang-ayon, ilagay nyo po dyan kung every me time at kung paano. Yan. So kaya minabuti po ng Happy Spouse, Happy House ang importance of me time talaga, especially for the nanay, no? Kasi yung iba, sinasabi nila ito talaga, minsan nakakalungkot, no, na me time, ay nako, magiging pangarap ko na lang yan. Hindi nila na-envision, hindi nila nakikita na there is really importance making that me time, especially for mga mothers, mga nanay, no? Okay. Diretso tayo sa mga importance and reasons. So, ang unang-unang point na gusto nating sabihin is that you release your guilt. Yung huwag yung feeling na paano yung mga bata, paano yung ganito. Hindi tayo mauubusan. Ang mangyayari niya, hindi ka makaka-me time. There should be the support of the husband. Iniisip pa lang po kasi natin na hindi pa nga nangyayari, nagigilty na pag umalis ako ganon. So, don't do that po, tayong mga nanay. Naintindihan ko po yung nararamdaman, valid, kasi nanggaling din po ako dyan. May 3 po kaming anak. Pero talaga, once po talaga na i-arrange ang lahat, merong magbantay at gawin yung dapat gawin ay talaga pong napakasarap. Yung feeling guilty kasi can leave you feeling irritated. Kapag hindi mo talaga ginawa kasi every time na lang, ay hindi ko kayang iwanan, ganon. Pero pansinin po ninyo, sa kakaganon po ninyo, exhausted na rin ng mga nanay. Tapos, ang nangyayari, nag-venture po yan sa minsan napapasigaw ka na. Kasi nga, exhausted ka na eh. So, naiirita ka. And then, wala na. The days are ruined. Kakakiskisa na kayo sa bahay dahil nga, hindi ka nakagawa nung iyong me time na yon dahil nagigilty ka nga. Huwag po natin yang isipin para hindi natin maramdaman. Punta po tayo sa second point kung bakit napaka-importante po talaga. We need to really make time and find ways to relax. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, gagawaan, pag-iisipan ng oras for me time, promise, hindi po yan mangyayari. Kasi palagi nga tayong merong, ay sa ano na lang, ay sa ganito na lang, ay sa ganito. Tapos ang ending, ayun na, natapos na po ang buong buwan or taon, hindi na po natin yung nagawa para sa atin na mag-me time. The world will not stop if you take your time and find ways to relax. Personal time can things in perspective. Diba? Kasi ito nga po yung sinasabi ko palagi na kaming mga mommies, kailangan alisin nyo kami dun sa place of comfort, which is our home. Territory po yan ng bawat mother, no? Mga nanay. Minsan, nagluluto ka pa lang pero may iniisip ka ng iba. Kaya maganda na you uproot yourself, you make time, and then you find that way to relax. Tama. Yun ang me time. Kung ano man ang setup ninyo, lalong-lalo na nga, work from home or full-time homemaker o kaya lumalabas din, kailangan din nila mag-relax. If you go your way, say si mommy or nanay for 30 minutes or 1 hour max or 2 hours, kung ano ang pwede, ay tinalikuran nyo na yung pamilya nyo. Hindi po yun. Ito po ay me time lamang, di ba? Na ginagawa natin para nga tayo ay makagawa ng bagong perspective. Ma-refresh tayo kung ano yung dapat nating isipin. Kaya importante, again, you make time and find ways to relax. Marami po yan. So we are already on our third point, which is to relax. Maraming ways kasi to relax and time out. Minsan, pwede po nating consider yung ginagawa ng ibang mommies, pero maganda po kasi yung tayo uniquely, personally, makadiscover na pag ito pala ang ating ginagawa, ang tawag ko po doon ay life-giving. Talagang na-reboot ka. Ang maganda talaga pag-usapan, paglanuhan, and at the same time, nanay, mommies, ask yourself, what do you think na of interest mo in, let's say, an hour or 2 hours na life-giving sa'yo?
I'm sure looking forward ka na dyan, ano? So talagang alam mo na at excited ka na din at handa na rin naman yung mga maiiwan at pag-iiwanan. If in case merong kailangan, di ba, mag-cover, ang tawag dyan, i-cover mo naman ako. Pwedeng ikaw na muna magluto, love. Sandaling oras lang naman. So again, pag-agrihan po ninyo, lalo na dun sa pag-iiwanan nyo na trusted na, ito yung number ko, pag emergency, ng mga safety measures habang kayo ay nagta-time out sa labas. Okay. So, ngayon, ito pinaka-importante. Dito po sa Happy Spouse, Happy House, nagbuo kami ng mga sobrang practical po nito. I'm sure alam nyo na po yung iba. Practical nanay me time tips. Yan. Ang unang-una ay gumising ng mas maaga para makapaglakad-lakad. Yan. Mag-morning walk. Galing. Diba? Habang ang lahat ay tahimik pa sa kapaligiran. Baka may challenge lang sa mga iba. Late riser. May reason naman kung bakit. Kasi nga late na din natutulog. Hopefully naman huwag niyong aalilain yung asawa mo, ha? Huwag yung sabihin na, love, hindi ka pa tapos maglaba. Huwag ka munang mag-me time. Hindi ganon. If gustong ma-schedule ng wife, and hindi naman to araw-araw, particular day of the week, schedule and activity na mag-walking, even when you walk, samahan mo na, mag-pray ka na. Magpasalamat tayo sa Panginoon for another wonderful day. The first agenda of the day is to thank God that you woke up. Thank God that you still have roof over your head. Those are things that you need to thank God. Kasi po, itong mga practical tips ay naiintindihan po namin na syempre depende din po sa situation inside the homes. So mag-adjust po kayo basta ang goal po natin ay magkaroon tayo ng me time. So number 2, take beauty nap. Or sa iba, ang tawag po nila dyan ay power nap. When you take a nap, it rejuvenates your skin. Ito, mga usapang kababaihan na. Yung mga skin cells and all kasi nare-relax, hindi tense yung muscle lalo na sa mukha. Hindi po kayo maantok. Marami pong ways na pwede ka, basta kailangan ma-relax muna yung katawan and then you will see, you'll be able to take a nap. So yan yung number 2. Number 3 is go and do grocery or palengke shopping alone. Pero siyempre, di ba, minsan, today is errand day, I will make it also a me time. Yan. So, gawin mo alone. Therapeutic sa akin yung nagpo-push ng cart. Tingin-tingin, basa-basa, uy, may bagong ganito. Take that time. Do grocery me time. That's a nice, or palengke me time. Di ba? Lalo na kung malapit kayo sa palengke. Number 4, meet like-minded friends and spend time with them. Ano yung ibig sabihin ng like-minded friends? Yung talagang kakilala mo na nare-relax ka pagkausap mo sila. I'm not saying po na may mga kaibigan tayong nakaka-stress. Siyempre, pipiliin din po natin because our goal is to reconnect and rejuvenate. Spend time din sa inyong mga kaibigan. Pag-agrihan nyo po yan. Ngayon, mag-isip po kayo, meron ba kayong kaibigan na pwede ako makipag-meet dito para masarap to kausap, na-encourage ako, nare-relax ako. Yan, like-minded friends. Yan. The next one is have a salon time or massage. Ilang beses ba kayo mag-salon? Minsan kasi ang bilis, di ba? Yung like for those who are having their hair colored, pagupit. No? Yung massage really relaxes the body. Ano? Of course, we want to consider be everyone. Na gastos naman. Hindi siya gastos. Siyempre, nag-i-invest din naman yung wife natin para sa kanyang sarili. You don't want her to look 10 years older than you. Set aside a budget para sa inyo. I encourage, ako as a husband, I speak to the husbands na tabi talaga ng budget and mag-allocate para sa kanya yun. Para sa wife ko yun because she wants to have a salon time. Yan. Isa pa hong practical, ito, ginagawa ko rin po ito pag gumigising ako ng maaga. It's either nagbabasa ako or yung nag-audiobook po ako. Yung kahit sa cellphone po, meron po niyan. I'm sure alam po ninyo, no? Tahimik pa ang kapaligiran. Ito yung tinatawag ko rin na quiet time, no? Ito po yung time na, I read the Bible, I pray, and then I thank God. So, ang sarap din po para sa akin, me time na rin po yun eh. 'Di ba? Bago ako magluluto ba ng breakfast o kaya magwawalis ba or ano man po ang mga gawaing bahay natin or maghahanda para pumasok sa trabaho or mag-work from home. So, maganda po magkaroon din tayo nung ganun talaga. Start your day right by really communicating our Lord and Savior Jesus Christ kasi siya talaga yung magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ilalatag niya yung schedule mo kahit parang, wow, gulong-gulo ako today, Lord. Pero dahil God is a God of order, maayos po yan, makikita po ninyo. And by His grace, mapagtatagumpayan natin yung araw na yan. So, read your favorite book, 30 minutes. Kung kaya po ng isang oras, better. So, yan. Number 7 na tayo, no? Is to go to your favorite coffee shop. Basta, you can go to a coffee shop which you know na hindi kailangan, baka sabihin,
pumunta ka doon, huwag ka lang bibili. Hindi, huwag naman. Maging blessing tayo doon sa coffee shop na yan. Buying a simple cup of coffee. Paghahandaan mo naman eh. Oo. Diba? Ginagawa rin po ito, pag challenge po yung oras, let's say, araw na hindi talaga makalabas pero kailangan ng me time, for sure po, may oras naman na nagtitake ng nap ang mga maliliit na anak, no? You phone a friend. Kamustahin mo siya? Because yung connection po, life-giving po yan. Yun nga nasabing like-minded friends. No? So, me time na rin yan. Very practical at lahat naman tayo siguro po may kakayahan na magtawag or in whatever way, pwede pong gawin yan. So, talk at kamustahan. Phone a friend. Okay, the next one is decluttering while listening to your favorite song. Naglilinis-linis ka na rin lang or whatever. Siguro, hindi nyo na kailangan. Maring i-bless nyo sa iba or yung others do is sinasama sa what call that garage sale if you want to turn it into cash. It's up to you. Yan, declutters. Next, number 10. Ito marami pong skilled na mga nanay na ganito lang. Bake something. I'm sure yung mga creative yung mga bakers na yan. So, kahit na maliit lang po, it relaxes your mind. So, why don't you try that? Dahil creative nga naman tayong lahat, makakagawa po kayo ng mga something out of, let's say, cereals or kung ano man, marami po yan. So, yan, consider nyo po yan. And then, ito po, ang pinaka-importante lang. Pinakamadali ito. It's easy to do nothing. Pero, for a mom who is busy, tapos set up din natin, wala tayong helper sa bahay. By choice. Take that time to do nothing. Ito yung sinasabi nila na stare blankly. Tapos pag tinanong ka, anong iniisip mo? Wala. Yung iba po, merong alam ko, exercise, lalo na sa mata, pinipikit nila for a minute or two. So pwedeng do nothing din yun. Just sit down para ma-relax din yung mata. And I'm sure, try lang natin nga mga mommies. Kaya ba natin? Do nothing. Taking a break, mga nanay, from araw-araw na routine ng ating buhay, talagang napakalaking bagay para sa ating relaxation, hindi lamang doon, pero sa ating mental health. Ang mga mommies na in tune sa kanilang sarili, alam nyo ba kung ano sila? They are more productive and less prone to irritation and mood swings. Kumbaga sa outlet, ina-unplug sandali, tapos plug ulit. When your mind is at peace, you're more likely to act irrationally and be easily irritated. When your mind is maraming iniisip, kaya doon nagsisimula. Me time, talagang the serve ni nanay yan. A happy nanay is a productive nanay. Tama yan. The serve. So there, don't forget to like, subscribe in all of our social media accounts. Yan. Subscribe na sa ating social media accounts. Okay. That's it for us tonight and we hope to see you again. God bless you. Bye.